3, 2, 1. Alright, mga amazing. Meron tayong bisita all the way from Madrid. Amoy Madrid pa. Amoy ham. Medyo. So ito ang pinakasikat na basketball player sa Madrid. Grabe nga, hindi naman. Pag pumunta kayo sa Madrid, isigaw nyo lang, Iron Man ng Madrid, andito sa Pinas. So mga amazing, syempre, pag pumupunta kasi kami sa mga iba't ibang country, sa mga tour ng PBA Moto Club, what we establish is relationship. So lahat ng mga nagiging kalaban namin doon, technically nagiging kaibigan namin. Right, Jay? Right, Rico. How about you? Let Rico right now eh. So, bro, thank you sa pagbisita dito sa headquarters ng PBA Moto Club. Thank you din, idol. Thank you, mga idol. Kaya talaga namin dinidevelop tong headquarters, first of all, tambayan namin. And pag may mga bisita kami, we can, accommodate yung mga, especially yung mga ibang country. So, ang dami namin naging bisita dito. What can you say about our headquarters? Masigit ako idol. Ang ganda idol. Kasi nung unang punta ako sa dito, doon lang ako sa gilid kasi wala kayo noon. Doon lang ako sa may... Nakabisita ka na before dito. Yes, nung nagbigay ako ng yung invitation ng para sa visa. Ay, ikaw pala yun. Oh, yeah. Yes, ako yun. Kaso lang sabi niya yung sekretary niyo, meron kang laro sa sa may saan ba yun? Dito sa may part ng North Pampanga yata yun or Okay lang kayo tayo nun. So ngayon ito napasok ko, ang ganda pala tong nila HQ nila dito. Yan, Amazing talaga, no? Amazing, very amazing. Bro, nung pumunta tayo sa Madrid, nung nakalaban namin kayo, ano yung experience? Ano yung naibigay ng PBA Moto Club sa mga kababayan natin all the way sa Madrid? Grabe yung idol, yung experience na ibigay nyo. Parang na-motivate lahat ng doon mga tao. Kasi unang-una, siyempre, malaking experience, tapos napakalaking karangalan para sa amin dahil siyempre, dati napapanood lang namin kayo sa PBA. Nung time na yon, andito na pala sila, kaya na-amaze yung mga tao doon. Na-amaze sila na, andito na pala yung mga PBA Moto Club. Tapos, yun, sinasabi nila na sa daw kayo sa television, suplado. Pero sa personal pala, ang babait nyo. Kaya... Suriin ko lang yun. Wala, celebration sa plano. Suriin ko yun. Saka great experience para sa amin yun kasi talaga makikita mo yung paglaro nyo, talagang professional talaga. Ang suplado talaga sa totoong buhay, yung JJ Helter brand. Suplado talaga yun. Yung pagkaintindi ko ng araw, pero nung na-meet ko na siya, napakabait niya, idol. Napakabait. Tahimik lang ako. Sinasabi mo lang mabait kasi nandito. Pero pag wala siya, sabihin mo suplado siya. Lahat kayo, idol, mabait. Yung game mismo, yung lamang kayo ng 7 points. Tapos, kala nyo panalo na kayo, kung flying kiss pa kayo. Nakita ko, nagtatalo na yung bench eh. Nagtatalo na lahat yung bench. Start up, yeah. So, nung nagpapalakpakan na kayo, hey, lamang na tayo 7 points, panalo na kami. Ano nangyari? Paki-explain. Hindi, sa totoo lang talaga, idol. Siyempre, bilang kami, amateur naglalaro, akala namin, mananalo na kami time na yun. Kasi 1 minute na lang, lamang kami ng 7 points yata, 1 minute. Ayun, kaya mahirap din yung mag-expect na gano'n. Kaya siguro kulang pa kami sa experience. Hindi gaya nyo na talagang sa professional. Doon namin nakita yung pagka-professional nila. Hindi mo nakalimutan. Nakalimutan nyo as a team na may Peter John Simon at James Yap pang kasama. Yes. Nakapokus lang kayo kay JJ Helterbrand. Yes. Totoo yun. Nakatutok sila kay Idol JJ Helterbrand. Kasi hindi nila masyado, kasi mostly yung mga player namin doon, lumaki doon, hindi nila alam talaga yung laro ng mga gaya na niya Idol Peter John Simon sa kasi Idol James Yap. Kaya yun, parang nabulaga sila. Kaya, yun, na-miss ulit sila yung pagkatalo. Nahirapan ka ba kay Gako? Yan ang magandang question na ganyan. Ulitin mo yung question. Nahirapan ka ba kay Gako? Or wala naman? Hindi naman masyado, Idol, kasi Boy! Sabaw lang yung muscle mo. Alam mo kung wala kasi kami moment dalawa. Bakit? Hindi, sandali lang din siya nagamit. Nung game na yon, 'di ba? Wala kaming talaga na, yung tagal yung minutes, 'di ba? Kasi nung umpisa, dikdikan eh. Laban talaga eh. Nakalamang na lang sila nung mga 1 minute na lamang tayo ng 7.
Eh, tayo pa yung naghabol. Kala ko nga rin matatalo tayo nung time na yun eh. Bakit mo ako pinagalitan? Saan? Hindi yun. Di ba yun? Sa ano yun? Sa London yun. Yung tinambakan tayo ng 20 points. Hindi, parang natakot ng konti si Idol Gako nung ginardiyan ko. Hindi siya makapasok kasi. So, ang mga taga Madrid ba? Ito, question from, syempre, you're the main point ng basketball community sa Madrid. Especially yung mga Filipino community natin na mahilig talaga sa basketball sa Madrid. Gusto nyo bang bumawi sa PBA Moro Club? Siyempre naman, Idol. Siyempre. Kaya nag-usap-usap naman kami doon. Kaya may chance na may part 2. Oh, babawi. Alam mo, Jay, explain mo yung experience mo sa Madrid. How's the experience yung pag-alaga nila sa'yo doon, sa pagtrato nila sa'yo? What can you say, Mr. Helterbrand? Ako personally, sobrang nag-enjoy ako doon. Not only was it yung mga kabayan natin sobrang they treated us very well. But also yung place mismo, sobrang ganda. Diba yung nag-tour tayo around, it's like one of the most beautiful places I've been to. So, and we won. So, syempre, pag nanalo ka, mas masaya yung bakasyon, di ba? So, yun, very, very good experience and hopefully matuloy nga yung part 2 para makabalik tayo. Hindi naman kayo nainitan, Idol, sa Madrid. Hindi naman, sanay na sa init. Actually, alam mo, malapit lang ba yung Sunderland, saka Manchester, saka ano pa? Sunderland, Manchester, Scotland. Malapit lang ba sa Madrid. Madrid? 2 Or hours ang flight? plane. Sa flight. So, okay lang. Kaya naman. Para domestic flight na lang yun. Pero same visa ba yun? London, Hindi ko alam sa ano, London, UK pa rin yung ano, Sunderland, Scotland, UK pa rin. So, may niluluto na PBA Moro Club. We don't know yung part 3. Sineset up din yung part 3 sa London. So, next year pa naman to. Championship na yun. Oo, so yung championship part 3 sa London, tapos part 2 sa Madrid, tapos part 1 sa Sunderland, Manchester, saka Scotland. So yun, nakakatuwa na yung lahat ng mga ka-amazing natin. Kasi alam mo, ito yung may pagmamalaki namin sa PBA Moto Club. As what I said a while ago, ipinupuntahan namin yung places ng mga Pinoy basketball players natin. Sa Madrid, sa London, sa UK, Canada, New Zealand, Dubai, Qatar, you name it, iniiwan talaga namin is relationship. At the same time, lagi kami pinapabalik. Ibig sabihin, successful yung mga ginagawa namin. Ibig sabihin, napapamahal yung mga ka-amazing natin sa PBA Moto Club. And then, vice versa, si PBA Moto Club napapamahal sa mga kababayan natin overseas. So nakakatawa, 'di ba? Ikaw, ano, 'di ba ganun yung experience mo? Oo. Tulad nung pumunta kami, 'di ba, sa Sunderland nung nakaraan ni Ryan Aranya. Grabe yung treat sa amin. Kami palang dalawa yun na, ano pa kaya pag nandun kayong dalawa? 'Di ba? Ibig sabihin, yung buong team na yung pumunta. Kasi excited nga sila, kaya nga rin kami pumunta doon sa Sunderland kasi gusto rin niya ma-experience yung mga ginagawa natin like sa London, Spain, ganyan. So talagang gusto nila mag-prepare ng maaga para mapapunta tayo, para makapag-plan sila ng mahaba para mapapunta tayo sa Sunderland. Ganun. Saka pala, Idol, mayroong gusto mag-invite sa inyo na isang country. Sa Poland. 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 Yung mga Pinoy din. Maraming Pinoy din sa Poland. Kung saan nakakarating, no? Poland, saan ang Galing si Kasi nung nag-usap kami, Yung Poland? gusto ko kayong invite doon kasi meron silang, siguro sabi ng mga manol, mga 1,000 capacity ganun. Kaya sabi ko, mag-direct sila mag-ano sa inyo. Poland, sure. And then wag natin kalimutan yung Japan. Ito nakaset na. March 22, Europe nga rin. 2026. So, alam mo, nakaka-proud yung Japan kasi hindi pa tayo nakakapunta dun. Parang sold out na agad yung ticket selling nila. Galing ng mga taga-Japan. Parang excited talaga sila makita yung James Yap, JJ Helterbrand, Ako. Jerwin Gamo. At may possibility baka kasama natin ang nag-iisang Gerald Anderson. May artista na tayo kasama, boy. At magaling mag-basketball yun. Alam nyo ba? Magaling sa ito. Magaling mag-basketball yun. Di ba? Sana wala siyang dating. Oh, hindi. Pa-priority na tayo niyan. Okay, so sa mga taga Madrid, sabi mo, nakarating ka na ng PBA Moto Club H. O, sa mga taga Madrid, andito na tayo sa PBA Moto Club. Ito, napakabait nila. Kaya thank you, Idol, mga Idol, sa pag-invite.
Alright, mga amazing. There you go. Amazing. Abangan nyo yung mga susunod na mga tour ng PBA Moto Club. Ito, na-enjoy mo bang ginagawa natin? Oo, tignan mo naman yung may mga pasalubong na ganito. Oo, thank you sa pasalubong. guys. Ironman, thank you. Thank you kay Ironman of Madrid. Yung nuts galing Tsaka kay sa Madam, Sunderland. Madam, thank you so much. Kay Mrs. Ironman of Madrid. Shoutout ko lang yung mga bro, nagpapashot yung mga sa Sunderland, kay Rick Mac, kay Sister J, kay Sheila, kay Kuya Dindo, sa mga tropa namin dyan. Abangan nyo kami dyan. Set nyo na yung Sunderland. Grabe talang PBA Moto Club ngayon. Ang dami nag-invite. Alam niyo, mga amazing, pasensya na dun sa mga hindi namin na-accommodate minsan. Kasi, syempre, yung availability ng mga players, hindi rin natin makukumpleto all of the time. At the same time, medyo napapagod din yung JJ Helter brand. So, timing lang, hindi pwede kaming parang out of the country every month. Mahirap din, no? Oh, medyo nilalagnat na tong bata ko. Nakakapagod yun. Malapit na maging senior citizen to. Okay? Alright? So, mga ka-amazing, hopefully you guys understand. Pero, we're making time naman. Kung, di ba, ang gaya yung Japan, pumayag tayo kasi March pa. Right? Tapos, kung magkakaroon tayo ng part 2, tapos sa London part 3, next year na ulit. US. Next year yun. Yung US pending pa. Yung US pending for November. So, kaya siguro pagka may bakasyon na konti. Iceland kaya? Iceland meron mo? Iceland and Austria. Yes, actually, nagpaplano din yun. Kaya nga, Ano doon, idol? Mga commissioner doon. yeah, pwedeng sabay-sabay na. Kasi, Pwede na natin, kung baka lagari na lang, no? Yung Austria kasi si Joel, tapos yung sa Iceland si Ronald Patalia. Parang Yung nag-referee doon, yung nag-referee. oh yeah. Oh, nagbigay ng chocolate na madami yun. Mga barkada namin. Alright. Hindi narating sa akin yun, Okay, so mga ka-amazing. sinolo niya. Anong yung reklamo mo? Di ba kahapon yung mga chocolate doon sa bahay nila? Oh, yun. Kaya pala tayo mo chocolate eh. Okay, so, ano na tayo? Happy birthday, Sarin! Ay, Oh yes, birthday ni Sarin. Bro, may question ako sa'yo ngayon. Random question to dahil humingi naman kami ng survey sa mga mahilig sa basketball na ano. Si Malonzo ba kaya hindi ginagamit dahil lumipat ng ano? Japan. Saan pa lumipat na doon? Sinama mo sa Kasi yun yung mga comment eh. Sabi sa mga comments, si Malonzo daw. Lumipat na ba siya doon? Hindi, nag-Japan na siya eh. Ngayon, nagalit siguro yung PBA daw or anyone na nagalit. Hindi ko alam kung sino. Pero kaya daw nasa Gilas siya ngayon, kaya daw hindi ginagamit ng Gilas. Kasi, dahil masama yung loob. Naniniwala ka ba doon sa mga comment ng mga amazing natin? Para sa akin, idol, hindi ako naniniwala dahil siguro, ganun lang sabi nila siguro kasi ngayon ang coach nila Coach Tim Con, alam mo naman, Hinebra siya, di ba? Oo. Siguro ganun ang mindset ng tao. Pero Kasi ikaw, ako hindi ako naniniwala. so ibig sabihin, ibinangkulang siya, hindi siya kailangan? Siguro, Kaya mo kay Ben Simmons yung Kasi time, Sino? Jason Tatum, di ba? Hindi, ganun talaga eh. Kasi puro superstar talaga. saka marami pa naman silang laro. Malay mo sa next game nila, gagamit siya talaga siya. Di ba? Kasi 12 lineup lang naman yun. At saka si Coach Tim kasi, konti lang yan gumamit ng players. Alam mo yan. 6 6 to 7, 8 na max niyan. Rotation niya lagi eh. Ever since. Parehas kami nung nasa Enebra ako. Nasa Pure Foods ako. Binangko din ako ni Coach Tim. Kaya natin raid eh. So, May hugot ka lagi. alright. So, there you go, mga amazing. Ironman of Madrid. Thank you. You are... Amazing! And... Cut. Cut. Ilang minutes yan?